Kamusta sa inyo? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang medyo malalim na konsepto. Paano kung yung 7 araw ng paglikha na nababasa natin sa Genesis ay hindi lang pala literal na 7 araw? Paano kung isa pala itong higanting mapa para sa 7,000 taon ng kasaysayan ng sangkatauhan? So para masimulan yan, heto ang tanong na kailangan nating sagutin. Kapag sinabi sa Biblia na 3 araw, ibig sabihin ba nito ay eksaktong 72 oras? O baka naman may mas malalim pa itong kahulugan na gumagalaw sa ibang sukat ng panahon? Okay, para magets natin yung buong framework na to, dadaan tayo sa 5 bahagi. Uumpisan natin sa 7 araw na plano, tapos sa paglalakbay ng anak, yung simbolismo ng tubig at lupa, hanggang sa pagsilang ng larawan ng Diyos, at magtatapos tayo sa piging ng kasal. Tara, simulan na natin. So yung pinakapundasyon ng interpretasyong ito ay ito. Yung 7 araw ng paglikha ay hindi lang basta isang linggo. Sinasabing isa itong propetikong blueprint, isang plano para sa 7,000 taon ng kasaysayan ng tao. At saan galing yung ideya na yan? Well, nakasulat mismo yan sa 2 Pedro 3:8 na para sa Panginoon, ang isang araw ay pwedeng katumbas ng 1,000 taon sa atin. Dito, nakasentro yung buong konsepto. So kung gagamitin natin yung formula na yan, makakabuo tayo ng isang 7,000-year timeline. Tingnan nyo to. Sa araw 1 o taon 0, nilikha si Adan. Pagdating ng 2,000 years, lumitaw si Abraham. Sa 4,000-year mark, dumating si Jesucristo. At yung huli, sa ika-7,000 taon, yan na yung tinatawag na kaharian ng pamamahiga. Bawat araw ay isang napakahabang yugto sa kasaysayan. Okay, dito nagiging mas interesting. Pag-usapan natin yung pagdating ni Jesus sa ika-4 na taon. Ayon sa interpretasyong ito, yun ang simula ng isang spesyal na 3 araw na paglalakbay. Kumbaga, isang timeline sa loob ng mas malaki pang timeline. Paano natin nasabing 3 araw yung journey niya? Well, dito yan nanggaling. Sa sinabi mismo ni Jesus sa Lucas. Pero hindi raw ito literal na mga araw. Ang sinasabi rito ay 1,000 taong yugto ng kanyang gawain. So kung ilalagay natin yan sa ating 7,000 taong timeline, ganito ang itsura niya. Yung ngayon na sinabi niya, yan daw yung ika-4 na araw o mula taong 4,000 hanggang 5,000. Yung bukas, yan naman yung ika-5 araw. At yung ika-3 araw kung saan matatapos na ang kanyang gawain, yan yung ika-6 na araw na patungo na sa ika-6,000 taon. Sige, para mas maintindihan pa natin yung buong paglalakbay na to, kailangan nating balikan yung 2 napakahalagang simbolo na makikita natin sa buong Biblia. Ito ay ang tubig at ang lupa. Dito, may malinaw tayong labanan, di ba? Isipin nyo, yung tubig ay sumisimbolo sa chaos, sa kaguluhan, sa paghatol sa mundo ng kasamaan. Sa kabilang banda naman, yung tuyong lupa. Yan yung pag-asa, yung matatag na pundasyon para sa mga mananampalataya, ang simbahan na lumitaw mula mismo sa kaguluhan yon. At dahil sa simbolismong to, biglang nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan ng binyag. Diba? Hindi na lang siya simpleng ritual, nagiging personal na pagsasadula na ito ng pagtawid mula sa magulong tubig ng mundo papunta sa kaligtasan sa matibay na lupa ng pananampalataya. At yan mismo ang nagdadala sa atin sa pinakalayunin ng ika-6 na araw o ng ika-6,000 taon, ang paglikha sa tinatawag na larawan ng Diyos. So ano ba itong larawan ng Diyos? Ayon sa interpretasyong ito, hindi lang ito tumutukoy kay Adan. Ito raw ay ang kabuuan, ang grupo ng mga mananampalataya na parang matabang lupa, tinanggap ang binhi ng salita ng Diyos at nagbunga ng husto. Ano ngayon ang kanilang misyon? Simple lang, tuparin yung orihinal na utos sa Genesis, ang magkaroon ng kapangyarihan, patunayan na totoo ang salita ng Diyos at tuluyang talunin ang mga puwersa ng tubig o ng kaguluhan. At lahat ng to, itong buong 6,000 years na kasaysayan, saan ba ito hahantong? Dito sa isang napakakilalang kwento sa Biblia, ang kasalan sa Kana. Naaalala nyo yung 6 na bangang bato doon sa kasalan? Ayon sa pananaw na ito, hindi lang yan basta-basta banga. Bawat isang banga ay kumakatawan daw sa isang 1,000 taong yugto. So, 6 na banga, 6,000 taon? Gets? At kung paanong ginawang alak ni Jesus yung tubig sa loob ng mga banga, ganun din daw ang ginagawa niyang pagbabago sa kabuuan ng 6,000 taon ng kasaysayan ng tao. So, anong ibig sabihin ng alak? Ito raw ay simbolo ng dugo ni Kristo at ng banal na espiritu.
Ito yung mismong naglilinis at nagpeperpekto sa mga mananampalataya na tinatawag na nobya o ang bride bilang paghahanda sa pagdating ng nobyo, si Kristo. Sa madaling salita, yung kasalan sa Kana ay hindi lang pala simpleng milagro. Isa pala itong napakalaking alegorya na nagmamarka sa pagtatapos ng ika-6 na araw o 6,000 taon at ang simula ng pinakahintay na ika-7 araw, ang 1,000 taon ng kapahingahan. At lahat ng ito ay nagiiwan sa atin ng isang huling tanong. Kung matatapos na nga ang ika-6 na araw, ano nga ba talaga ang naghihintay sa atin sa loob ng 1,000 taon ng kapayapaan at pamamahinga? Yan ang iiwan nating pagnilayan.